Mapagpalang araw po sa lahat, lalo na po sa mga tagapagsubaybay ng aking mga katuruan patungkol sa pagiging Kristiyano natin na may pananampalataya sa ating banal na Ama, Diyos sa langit, at sa Kanyang banal na Espiritu. Mga kaibigan, mga kapwa ko Kristiyano, marami pong salamat sa mga pakikinig at lalo na rin po sa mga iba na hindi na bago pa lamang po sa aking page o kaya bago pa lamang po sa aking katuruan. Nais ko po ipabatid sa lahat na ang pananampalataya na meron ako ay born again Christian faith, na ang sentro po ng aking pananampalataya bilang born again ay ang ating banal na Ama, Diyos sa langit, at sa Kanyang banal na Espiritu. Sa gabay ng Kanyang banal na Espiritu, habang namumuhay bilang si Jesucristo, in Christ likeness, na ang pagiging Jesucristo, ang Jesucristo na mababasa sa Biblia ay isinasabuhay ko po iyan. At lalo na rin po sa ganitong kaparaanan na kung saan ay nais ko ibahagi ang mga katuruan na meron kami. Ay napakahalaga po, lalo na rin sa pagnanais ko na ako ay magamit ng ating banal na Ama, Diyos sa langit. Gayon naman ay nais ko na maipabatid na ang bawat isa po ay magagamit po ng Diyos. Maliban na lang kung ikaw ay hindi nagnanais na magpagamit. Ang tunay na Kristiyano po ay namumuhay po bilang si Jesucristo. Yan po ang layunin ng salita ng Diyos, na magiging flesh. Ang ating katawan ay magiging flesh ng salita ng Diyos. That's why Jesus, the Word of God, became flesh. It means your flesh will be the house of the Word of God. That's why you will become the members of the household of God, because of the flesh. Na ang katawan mo, ang buhay mo, ang siyang flesh ng salita ng Diyos. Kaya ka magiging templo ng Diyos, na kung saan we are. Sinasabi dito, for through Him, we both have access by one Spirit to Father. Ibig po sabihin na through the Word of God, that's about the gospel of Christ. The Word of God is the truth. So Jesus Christ is the truth, wherein your flesh, ang katawan mo, ang buhay mo, your life, where your flesh is where your life as well, di ba? Kung saan yung katawan mo, nandun yung buhay mo. Kaya naman si Jesus Christ, through Him in your flesh, we both have one access to the Spirit of God, to Father, to the God, our Father, God in heaven. Hallelujah! So, yan po ang ibig sabihin ng pagiging in Christ likeness, ng pagiging born again Christian, wherein the Holy Spirit is guiding you para ma-access mo ang Diyos na Ama sa langit through His Holy Spirit as a Christian, born again, the child of God. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay mga ginagabayan sa Kanyang banal na Espiritu. Kaya naman, kung wala sa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka pa po tunay na anak ng Diyos. Pag madali lang po sabihin natin,
kay dali-daling sabihin na ako ay nagsisimba sa simbahang Kristiyano. Kaya naman ako po ay Kristiyano, habang ang tunay na anak ng Diyos ay ginagabayan po ng banal na Espiritu. Magkaiba po ang ginagabayan sa banal na Espiritu, sapagkat araw-araw ang senyales na ginagabayan po ang isang Kristiyano sa banal na Espiritu ng Diyos ay hindi na po siya mahilig makinig ng mga kantang, mga worldly songs. Hindi ka mahilig sa mga kantang, mga bastos na kanta, o kaya mga kanta na mga patungkol lamang sa iiyak ka dahil na nadama mo na heartbroken ka. Yung mga kantang ganyan, yung mga love song, hindi ka na mahilig po sa ganyang mga kanta kapag ang banal na Espiritu na ang maghahari po sa iyo. Yan po ang isa sa senyales na ikaw po ay ginagabayan at tunay na anak ng Diyos. Dahil po ang banal na Espiritu na po ng Ama ng Diyos sa langit ang gumagalaw sa puso't isipan at sa espiritu mo. Hallelujah. So, kaya naman, at lalo na rin po sa anumang mga pagnanais ng isang Kristiyano, na ang tunay na pananampalataya ng bawat isa ay patungkol po sa pananampalataya na kung saan ay it is not the work of a man. Hindi galing sa gawa ng tao na ikaw ay nailigtas. Maililigtas ang bawat isa. Sino ang makapagliligtas sa bawat isa? Ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang makakagabay at ililigtas ng Diyos na Ama ang bawat isa kapag ka naunawaan mo paano mamuhay na nasa iyo ang salita ng Diyos, ang pagiging Hesukristo. The gospel of Christ is in your flesh, is in your life. Yan po ang katotohanan tungkol sa for by grace you have been saved through faith. Faith po iyan na na-build. Your faith is being built on the rock, and that rock is having in Christ likeness, living in Christ likeness. Kaya naman, sabi dito kasi, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kaya naman, your faith should be built on the rock. And it is not comes from ourselves. It is not comes from our mouth. It is the gift of God after having that kind of faith. Hallelujah.